Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, samahan nyo ako mag-unbox ng panibagong inverter. Hello, mga DIY, subscribe! Subscribe daw kaya, sabi ni Kid DIY, malapit na mag 100,000 mga ka-DIY. Ito ay panibagong inverter pero hindi na siya grid tie mga ka-DIY. Hindi rin siya off-grid, pero ito ang unang-una nating hybrid inverter mga ka-DIY. Pero may dalawang klase po ng hybrid. Hybrid off-grid tsaka hybrid on-grid. So ito po is hybrid off-grid. Ibig sabihin, hindi po ito pwedeng mag-export sa Meralco or sa grid. Meron kasi yung hybrid on-grid. Yun kasi mga ka-DIY, pwede siyang mag-function as grid tie. Pwede siyang mag-export sa Meralco or utility provider nyo. So yung presyo nga pala nito, nabili ko to ng 12,000, 4.2 kilowatts na inverter mga ka-DIY. Kung hybrid grid tie to, siguro doble yung presyo. Usually kasi yung mga grid tie or hybrid grid tie, mas mahal yung presyo nun mga ka-DIY. Kasi mas maraming compliance yon. Tapos usually IP65 rated pa yon, waterproof, walang butas sa gilid, walang fan, merong malalaking heatsink. Pero ito ay hybrid off-grid. Mukha siyang off-grid inverter na naging hybrid kasi meron na siyang AC input, meron na siyang ATS sa loob. So pwede na siyang mag-function as hybrid inverter. Ayan, buksan natin siya. Ang brand nga pala nito, hindi kilala mga ka-DIY. Ilang video pa lang yung nakita ko na nag-review nitong hybrid inverter na to. Mas sikat kasi si Anern. Kung kilala nyo si Anern, yon. Hindi ko bet yung kulay eh. Colorful masyado si Anern. Pink, green, tsaka blue. Pero depende naman sa inyo naman yon. Preference lang naman yung kulay eh. So itong brand na to ay... Ayan, wala palang nakalagay na brand. Pero ang pangalan nito sa shop mga ka-DIY ay Demuda. So Demuda yung brand nito. Ayun, Demuda nandito. May nakalagay dito sa may ano. Ayan, Demuda 4.2 kilowatt. Bakit no wifi? Hala, yung order ko may wifi ah. Tingnan natin, sana naman meron. Baka hindi lang nalagay dito sa label na to. Kasi naka-separate talaga yung wifi module nito eh. Parang USB mga ka-DIY. So tingnan natin yung ating panibagong inverter. So magse-setup na tayo ng totoong hybrid, hindi na DIY hybrid. Ayan, unbox muna natin. Tapos pakita ko sa inyo, ayun may wifi siya. Ito yung wifi module niyan mga ka-DIY. Kasi wifi, yung may wifi yung binili ko para pwede natin i-monitor online. So ito yung kanyang dongle for wifi. So pag-aaralan natin paano yung gagamitin kasi wala pa tayong idea. So ito na yung box natin mga ka-DIY. Manual, unang lalabas is manual. So 4.2 kilowatt talaga to. Tapos yung kanyang expansion bolt para maikabit natin sa pader mga ka-DIY. And then yung mismong inverter, ayan na siya. Meron pala to 3.6, 4.2 at saka 6.4 ba? Ayun, meron pala tong variation na 3.6, 24 volts, 4.2 kilowatt, 24 volts, or 6.2 kilowatt, 48 volts mga ka-DIY. So dun lang ako sa kaya ng budget ko sa 4.2 kilowatt, 24 volts mga ka-DIY. Pero kung kaya ng budget nyo, dun na kagad kayo sa 6.2, 48 volts. Mas maganda kasi yung higher voltage eh. Mas mataas yung efficiency nun. Tsaka, ayun, basta budget wise. Tsaka wala kasi akong battery eh. May ginawa lang akong battery, yung 24 volts na lithium iron phosphate, di ba? Minodify natin mga ka-DIY. Kaya meron na akong 24 volts. Kaya meron na akong 24 volts na battery. So, 24 volts na lang muna yung binili kong inverter. Testingin muna natin to. So, ilabas natin sa box. Ayan, maganda naman yung packaging niya, no? Hindi naman mukhang mumurahin. So, ayan siya. Nasa 1 feet yung lapad niya. Tapos yung haba, nasa 2 feet siguro to. Kulang-kulang 2 feet mga ka-DIY. O, yan, no? So, maganda rin.
Kaya ako pala to binili compared doon sa ibang inverter. Ang nagustuhan ko dito yung design niya. Kasi ayan siya, ayan oh. Flush yung gilid niya, hindi nakaumbok. Yung filter, usually yung ibang brand kasi nakaumbok. Ito, wala kang makikita. Pantay lang siya, di ba mga ka-DIY? Walang umbok. Yung iba dyan kasi may umbok. So, filter yan. Tapos, isa pang maganda dito, hindi direkta yung cooling fan, oh. Nasa loob pa yung fan. So, walang papasukan yung butiki. Hindi kasya yung butiki dito. Kasi sa ibang inverter, yun yung nagiging problema. Yung cooling fan nila, andito mismo, mga ka-DIY. Ito kasi, ayun pa oh, nasa loob pa yung inverter. Ipakita ko, buksan ko para makita nyo. Yung cooling fan niya, hindi dito sa outer case nakalagay. Nasa loob pa. So maganda yung design na yon kasi dun sa cooling fan kasi dumadaan yung mga butiki, mga ka-DIY. Pag napasukan to ng butiki, ay patay na yung inverter nyo. Yan ang nakakasira eh. Ayan oh. So maganda yon yung design wise, maganda yung design niya kasi nga maliliit lang yung butas. So ayan, buksan natin. Ano ba to? Hatakin lang ba to? Ay, meron pa palang tornilyo sa gilid. 4 pala yung screw niya, mga ka-DIY. So, ito na siya, mga ka-DIY. Natanggal ko na yung 4 na tornilyo. Mabubuksan na natin siya. O, ayan, 'di ba? Andito pa yung cooling fan niya, exhaust fan. Kasi dito yan papasok sa gilid, lalabas dito sa ilalim. So, yung butiki hindi makakapasok. Kasi nasa loob pa yung fan, hindi nandito sa part na to, mga ka-DIY. So goods na goods yon, design wise. Tapos ayan yung kanyang battery. Yung kanyang battery terminal, hindi ka magkaka-short kasi malayong malayo yung positive at negative, magkahiwalay talaga. So positive yan nasa may gitna, negative yung nasa may right side. Ito yung ating switch, tapos ito yung ating PB input. Maganda rin yung ano niya, no, plastic, parang solid na solid talaga. Oo, buo yung kagat ng wire dito sa terminal, hindi yung iniipit lang ng screw yung wire. Tapos ayan, meron tayo ditong AC input tsaka AC output, mga ka-DIY. Tapos yung ating mismong screen, merong escape, up, down button tsaka enter. So tetestingin naman natin yan. Ngayon sa specs, ito pakita ko rin sa inyo para may idea rin kayo. Ito po yung specs niya. So model number DFHY 4.2 kilovolts amps. So IP20 lang to kasi syempre butas yung gilid niyan eh. Hindi pwedeng i-parallel, so single inverter lang to, mga ka-DIY. May ibang version kasi to na pwede nyong i-parallel, mga ka-DIY. So voltage output natin 230 volts AC. Ito, dito tayo sa voltage input. Battery voltage input is 20 to 30 volts. Kasi nga 24 volts to, kaya yan lang yung maximum battery voltage natin. So 24 volts DC. Ito yung sa ating AC. So sa AC input natin, automatic na siya, 110 or 220 volts, 50 or 60 Hz. Matic na to, mga ka-DIY. Tapos, ayan, sa PB input, maximum 5,000 watts na solar yung pwede nating ikabit sa kanya. Maximum PB input current 18 amps, maximum open voltage 500 volts. So MPPT na rin siya, mga ka-DIY. Syempre, dapat MPPT na to. 40 to 450 volts, 100 amp maximum charge current. So ayan, ang bigat, nangawit ako dun. Sakit sa kamay ah. So ayan na yung demuda natin na inverter. Abangan nyo, isa-set up natin yan, mga ka-DIY. Ang problema ko lang dito, ang tagal ng shipping, no, 1 buwan. Pero at least na-ship naman siya, mga ka-DIY. Pre-order nga lang, maghihintay ka lang ng 1 buwan. So pwede na din, magtiyaga lang kayo maghintay kasi halos lahat naman pre-order. Ewan ko lang sa ibang brand. Pero medyo malaki yung nakalagay na solar inverter, no? Takpang ko kaya yan. Pero ang ganda ng design niya, malinis, mga ka-DIY, diba? Malinis na malinis yung kanyang design. Ngayon, para i-set up to,
kakailanganin natin ng mga safety devices, SPD, breakers, at saka MTS. So, ito na po yung gagamitin natin. Nakikita nyo, 12-way na, ano bang tawag sa box na to? Breaker box. 12-way breaker box to. Kasi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kada isang ano kasi niyan, 1 yung bilang. So, 6 na pirasong breaker, SPD, MTS, 12-way to mga ka-DIY. So, makikita nyo dito sa pinaka-left, hindi ko mapakita no kasi hindi to nabubukas ng todo. Ayun, pwede pala. So, ito, MTS to mga ka-DIY. Kung familiar kayo sa ATS, Automatic Transfer Switch, ito MTS, Manual Transfer Switch. So, kapag tinap ko siya, solar, or yung main, or normal power, gitna, off, down, yung reserve. So, bahala ka na kung anong gagamitin mong normal at reserve. Pero syempre sa akin, ang reserve ay Meralco at ang normal power ay solar. So, bakit ba gumagamit ng ATS or MTS? Ang purpose lang naman talaga nito mga ka-DIY ay kapag siservisan mo or papatayin mo yung inverter o kaya nagka-fault, may problema. Syempre gusto mo may power ka pa rin sa bahay. So, usually ang tinatawag din nila dito bypass. So, ang magpa-power sa bahay, si Meralco na kapag pinili natin yung reserve. Kumbaga, ito na yung pupunta kasi sa bahay mga ka-DIY. So, may dalawa siyang input. Galing solar at saka galing Meralco. So, pag nagka-problema yung solar natin or yung inverter, ito, pwede nyo siyang ilipat sa reserve, which is si Meralco mga ka-DIY. Pero usually ito, hindi talaga ito nagagamit. Kasi nga, ito naman mismo, meron niyang ATS. Pero kung halimbawa nga, ito mismo, inverter mismo yung nasira, syempre wala kang power, alangan naman mag-rewire ka pa. Kaya naglalagay sila ng ATS or MTS para ma-bypass natin si inverter or si solar, rekta na tayo kay Meralco. So mamaya explain ko rin naman yan sa wiring. Tapos ito yung ating AC output breaker. Tapos syempre may kapartner yan na SPD. Itong nasa gitna, battery breaker. So 63 amps. 63 amps lang yung ginamit ko kasi yung battery na gagamitin ko dito mga ka-DIY ay maliit lang po. 60 amps lang. So gumamit na lang ako ng mas maliit lang din na battery breaker. Yung iba kasing malalaki, kung 100 to 150 hanggang 200 amps, ang ginagamit po nila doon, MCCB, yung molded. Pero kapag maliit lang, kagaya ko 60 amps lang, pwede na po tong normal na MCB. Tapos ito mga ka-DIY ay DC breaker. Dito yung solar input natin. At syempre meron din niyang SPD na asawa. So ayan po siya, kaya naging 6. MTS, yung iba ATS ang ginagamit. Sa akin gusto ko maliit lang kasi magkasya. So MTS lang. Saka yun nga, for bypass purpose lang naman talaga yan. Tapos AC breaker, SPD ng AC, battery breaker, DC SPD at DC breaker. So pag naka-on lahat yan, nakaganyan. So, ayun, pag-usapan natin yung wiring mga ka-DIY nito. So para may idea na rin kayo, ngayon pinag-usapan lang natin yung unboxing ng ating inverter tsaka yung breaker box. Yung sa solar panel pala, check nyo na lang tong video na to. So ganyan lang naman mag-set up ng solar panel, railing, clamps. Andyan na yan, ginawan ko na yan ng video mga ka-DIY. Check nyo lang yung I button. So ito po yung magiging wiring natin dyan. Ito yung ating breaker box. So nakikita nyo, itong sa taas yung ating inverter, sa baba yung battery, yung bahay, may load, solar panel, at syempre yung Meralco natin. So explain natin. Ito po yung MTS. So kapag normal use, normal power, ang ilalabas nating power dito sa MTS papunta sa bahay ay galing sa ating inverter. Ito galing dito sa AC out na to. Ito kasi yung AC out ng ating inverter. Pupunta sa breaker, papunta sa MTS, papunta sa load. Ganun po yung normal. Inverter, AC breaker, MTS, load. Pero kung magka-problema yung inverter natin
o kaya si servisan natin, i-maintenance, ililipat natin yung MTS sa reserve. So ang mangyayari, yung Meralco natin, rekta na po yan pupunta sa bahay. Yan. Pero during normal na operation na okay yung inverter natin, pansinin nyo, merong AC input yung ating inverter. Kapag kasi nalobat po yung battery sa gabi, wala ng solar at naubos na yung battery, automatic meron naman tong transfer switch sa loob mga ka-DIY. Ang ilalabas niya dito sa AC output niya ay galing din kay Meralco. So ang mangyayari, Meralco, inverter, out, galing sa inverter, papunta sa MTS, normal mode pa din, papunta sa load. So ganun po yung ikot. Kapag nalobat na yung battery ng ating setup, wala na ring solar, so ganyan po. Pero kapag may solar, syempre, yung output nito galing naman sa DC o kaya galing sa ating battery o kaya galing sa solar. So may AC output tayo, pupunta sa AC breaker, papunta sa MTS, tapos saka papunta sa load during normal operation. So magagamit lang talaga yung MTS, yun nga, dalawang instance lang. Nagka-problema yung AC natin, hindi gumagana, worst case scenario, nasira, or pangalawa naman, i-maintenance nyo siya. Kayo talaga yung pumatay ng ating inverter, hybrid inverter. So kailangan mo ng bypass, Meralco, rekta na yun sa bahay. Yun po yung purpose ng MTS. Tapos ayan yung ating AC breaker connected dyan sa AC output ng ating hybrid inverter. Tapos nakaparallel po ito sa ating SPD, tapos ground. Tapos yung battery natin, positive negative, DC breaker niya, tapos papunta na sa battery terminal ng ating hybrid inverter. Tapos yung solar po natin, papasok dito sa DC breaker niya, lalabas papunta sa PB input ng ating hybrid inverter. And then syempre may SPD rin po yan, then ground. So ganyan po yung wiring natin. Ayan o. Picturean nyo na lang, screenshot nyo mga ka-DIY. So abangan nyo po yung part 2 ng video na to. Gagawin natin tong actual wiring na to mga ka-DIY. Papaganahin natin, tatanggalin ko na yung grid tie setup ko. Mag-hybrid naman tayo, hybrid off-grid mga ka-DIY. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching. So ayan po yung ating latest na hybrid inverter. So gawa tayong thumbnail. So ayan. So ayun lang, maraming salamat mga ka-DIY. Abangan nyo po yung part 2 para ma-set up at ma-actual test natin itong ating panibagong hybrid inverter from Demuda.